Dito na po, last question. Nabanggit po natin yung latter rain. Pero simula po bata ako, naririnig ko din lagi na mayroong early rain. And yung tinatawag na close of probation. So, ito po bang latter rain na ito ay yung tinatawag na close of probation na sinasabi ay eto na yung pagkatapos na before tayo makatanggap ng latter rain ay nag-close na yung probation, or at ito po bang early rain, kailan po natin ito nangyari? Kailan nangyari ito, or natanggap na po ba natin to? Yeah. Okay. Sa konteksto po ng mga magsasaka, ang early rain binibigay doon sa early part ng pagtatanim. Sa spiritual application, ito pong early rain, ito po yung ating infancy sa ating spiritual na kalagayan. Opo, yung infancy po. Ito, di ba? Holy Spirit, talagang unti-unti ginagawa tayong matured. Na ano po natin, So, and then as time goes by, sa konteksto ng mga magsasaka sa Israel, pagka malapit na pong aanihin, dahil sila po ay nasa highland. Kaya nga umaasa sila sa early and latter rain para mag-mature. Pagka malapit-lapit na yung maturity talaga, yung full maturity, doon ibubuhos ng Panginoon yung malakas na ulan. Kasi kung doon sa pagtatanim pa lang ibubuhos yung malakas, wala. Lusaw yung pananim. So, pag malaki na at malapit ng anihin, ayun na po sila. Kumbaga, matured na. Doon ibubuhos yung mas malakas na ulan. Ito yung huling ulan tinatawag. Na dahil siyempre, malaki na po sila, nag-grow na sila, kaya na nilang i-absorb. Alin po, yung mas malakas na ulan. So, ganun din po tayo, spiritually, unti-unti. But same Holy Spirit ang tumatrabaho po niyan sa atin, mga kapatid, ha? Hindi ibang Holy Spirit yun sa early rain, hindi ibang Holy Spirit yung sa latter rain. Same Holy Spirit. Kaya yun nga lang, ay talagang, hindi po, maniwala tayo sa hindi, alam kong alam nyo yan, kung aamin kayo, hindi po overnight ang spiritual maturity. Talagang proseso. Mga kapatid, ho? So, ganon. At may tanong ka tungkol sa atin pong theology, sa tinatawag din po nating eschatology. Sa panahon po ng latter rain, hindi pa po close yung probation sa lahat. Kaya nga may latter rain for the purpose na mas maging mas effective. Ano na lang po kayo, dito po sa ating last day events, ang daming rito about yan, Sunday law, latter rain, mga tata. So, madaling salita, mas ginagawa nitong effective ang kapangyarihan ng pangangaral ng sino mang tatanggap nito. So, kung papaanong noon, isang pangangaral nila Pedro, doon po sa Pentecost ay umani ng 3,000. May statement si Ellen White, the latter rain is 10 times stronger than the early rain. So, ibig sabihin talagang kung noon 3,000 a day, baka sa isang pangangaral 30,000. So, talagang hindi malabo na malapit ng mangyari yung hinihintay nating pagdating ng Panginoon. Kasi nga talagang ibubuhos na ang huling ulan para anihin na kung sino ang dapat anihin. Pero hindi pa po siya close of probation kasi nga meron pang mga aanihin. Okay, ang isang misconception po kasi sa latter rain, ang iniisip po ng iba, yung latter rain ang parang magbabago ng kanilang mga defect ng karakter. Medyo po yan. Yan ang isang misconception. No? Kasi kung titingnan po ninyo yung former rain, ang sabi ni Ellen White dito, babasahin ko lang po ito sa Council for the Church. Sabi niya, the outpouring of the Spirit in the days of the Apostle was the former rain. Ano ba ang purpose? Bakit ibinuhos ang banal na Anong purpose? Bakit ibinuhos yun? Para sa pangangaral. Hindi po para baguhin yung mga masasamang ugali nila. Bago po ibuhos yung former rain, abay, okay na po yung mga ugali nila. Wala na yung pagyayabangan sa isa't isa. Sabi niya rito, the former rain and the outpouring of the Spirit in the days of the Apostle was the former rain, and glorious was the result. But the latter rain will be more abundant. So, mas yung pag-aani sa uling araw, ang ibig sabihin, mga kapatid, ibubuhos ng ating Panginoon yung latter rain. Ang purpose po nito ay para tapusin ang gawain, mga kapatid. Yan po yun.